Sa pagpapatuloy ng kwento, dama ni Mrs. Wei ang mainit na pagdikit ng tuhod ng ating bida sa kanyang hita. Dahil dito, bigla siyang nanginig at hindi naiwasang magulat. Habang nakapatong sa ibabaw ng katawan ni Mrs. Wei, agad na nagpahayag ang ating bida at sinabi na sobrang kritikal na ng kasalukuyang sitwasyon at hindi na niya maaaring unahin pa ang kaligtasan nito. Kaya't pinayuhan niya itong ingatan ang sarili. Ngunit biglang tinutukan ng baril ni Gedenwei ang ating bida at mariing sumigaw ito ng galit, na parabang nais silang tapusin kaagad. Sa halip na mabahala, nanatiling kalmado ang ating bida. Mabilis niyang hinagisa ng barya si Gedenwei na tumama ng napakalakas sa kamay nito, dahilan upang mabitawan ang baril at magsimulang damyugo. Napasigaw si Gedenwei dahil sa matinding sakit. Agad namang sinalo ng ating bida ang nahulog na baril at, sa loob lamang ng ilang segundo, 3 sunod-sunod na putok ang pinakawalan niya patungo sa kalaban. Tinamaan si Gedenwei at agad itong bumagsak, wala ng buhay. Dahil sa matapang at mabilis na pagkilos ng ating bida, lalo pang humanga si Mrs. Wei at hindi maiwasang titigan siya ng may paghanga. Sa kanyang puso, tumaas ang antas ng kanyang pagkagiliw sa ating bida ng 20%. Samantala, sa gitna ng kaguluhan, napansin ng ating bida na si Dao Tuo ay nagmamadaling tumatakas papunta sa pintuan. Mabilis niya itong tinawag at binitiwan ang mga salitang tila hamon, gusto mong tumakas. Kasabay nito, agad siyang nagdash ng napakabilis, pinaputukan ng sinumang sumubok hamarang. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit, isang tauhan ni Dao Tuo ang nagtutok ng baril sa kanya at sumigaw ng pagbabanta. Sa hindi inaasahan, biglang lumitaw si Mang at sinaksak ang lalaki mula sa likuran, agad itong nalugmok at namatay. Laking gulat ng ating bida nang makita iyon. Subalit bago pa siya makapagtanong, si Dao Tuo ay nakakita rin kay Mang, ngunit bago pa ito makapagsalita, mabilis din itong sinaksak ng dalaga, dahilan upang mawalan din ito ng buhay. Nagulat ang ating bida at kaagad na sumigaw kay Mang na huwag pumatay. Nabigla ang dalaga at dali-daling lumapit sa kanya, ipinakita pa ang hawak nitong kutsilyo na may sariwang dugo. Agad itong lumuhad at sa malambot na tinig ay nagsumamo, na kung kinasusuklaman man siya ng ating bida, maaari siyang patayin o pahirapan. Napatigil ang ating bida at nagtanong kung bakit naman niya ito kinasusuklaman. Sagot ng babae, hindi ba't galit siya dahil niloko at nilinlang siya nito. Ngunit sa halip, pinasalamatan niya ang ating bida at ipinahayag na nais niyang sumunod at maging pinakamasunurin at tapat na alagad nito, dahil para sa kanya, tunay na napaka-handsome ng ating bida. Nagulat ang ating bida at sa kanyang isipan ay nasabi na, grabe, baliw talaga itong babaeng ito, subalit pinayuhan pa rin niya ito na unahin muna ang kanilang gawain bago pa isipin ang tungkol sa pagsunod o pagkakagusto sa kanya. Maya-maya, biglang sumugod ang mga pulis at nagsigawan ng, "Polis! Buksan ang pinto." Agad silang pumasok at napansin si Mang na may dalang kutsilyo. Isa sa mga pulis ang nagsabi na nakakita siya ng isang kasapi ng Feigang at katabi pa nito si Dao Tuo. Ngunit agad ding nagbigay ng utos ang babaeng kapitan ng pulis na hanapin at protektahan ang tinutukoy nilang Undercover Agent A. Sa kanyang isipan, lihim siyang nag-aalala dahil hindi siya dapat pumayag na sumali sa ganitong misyon ng taong iyon, sapagkat kapag nasaktan si Lin Xin, hindi niya iyon mapapatawad sa sarili. Dahil dito, tumaas pa ng 10% ang antas ng pagkagiliw ng babaeng kapitan sa ating bida. Habang patuloy ang kaguluhan, mabilis na lumapit ang ating bida kay Mrs. Wei at pinaalalahanan itong harangin na ng mga pulis ang ibabang palapag kaya't mas mainam na agad na itong makatakas. Bagaman nagulat si Mrs. Wei, kaagad siyang pumayag. Sinabi ng ating bida na sila na ang baalang magpaiwan upang bumili ng oras para sa kanyang pagtakas. Kasabay nito, sabay-sabay namang sumigaw ang mga tauhan ni Mrs. Wei na handa silang ailay ang kanilang buhay para protektahan ang kanilang sister-in-law. Lalong humanga si Mrs. Wei sa ating bida at muling tumaas ang kanyang favorability ng 10%, na ngayon ay umabot na sa 41%. Sa isip ng ating bida, humingi siya ng tawad sa mga tauhan sapagkat nadamay sila sa sitwasyon, ngunit idiniin din niya na lahat ng tao na nagkasala ay kailangang managot sa batas. Habang iniisip niya ito, lihim niyang inalala rin ang kaligtasan ni Mrs. Wei, lalo na't inilagay niya rito ang 5 bilyong yuan.
Maya-maya, napansin ng isang tauhan ang kakaibang ngiti ng ating bida at nasabi pa nitong medyo nakakatakot iyon. Sa gitna ng lahat ng iyon, biglang hinayla ni Mrs. Wei ang damit ng ating bida, dahilan upang magulat ito. Makalipas ang ilang sandali, makikitang sakay na ng helicopter ang ating bida at si Mrs. Wei. Doon, humingi ng tawad si Mrs. Wei dahil hindi niya kayang iwanan ang kanyang tagapagligtas. Ayon pa sa kanya, tuluyan nang naglaho ang Fei Gang at mas mabuti na rin iyon kaysa siya mismo ang sumire rito. Pagkatapos ay diretsyong tinanong niya ang ating bida kung bakit siya tinulungan at kung sino ba talaga siya. Ngumiti lamang ang ating bida at sinabing hindi iyon mahalaga. Sa kanyang isipan, naisip niya na kung malalaman ni Mrs. Wei na isa pala siyang undercover agent, baka matakot ito at mahulog pa mula sa helicopter. Lalong napatigil si Mrs. Wei at inulit ang mga salitang iyon, hindi mahalaga. Kasunod nito, lumapit siya sa ating bida at inamin na ang dahilan kung bakit siya nagpakasal kay Chano ay dahil gusto niya ng mga lalaking tunay na alpha, yung matapang, tuso, at may ambisyon. At sa pulang-pula niyang pisngi, inamin niyang likas siyang naaakit sa mga lalaking tulad ng ating bida. Ngunit anya, sayang lamang at hindi sila nagkakilala sa tamang oras. Matatag namang sinabi ng ating bida na matapos silang makababa sa helicopter, hinding-hindi na muling magkikita ang dalawa. At bago pa man may tuloy ang tila kapana-panabik na eksena sa pagitan nila, biglang yumanig ang buong helicopter. Nagulat silang dalawa nang mapagkanto nila na tinamaan ito ng bomba. Sa sobrang pagkabigla, napasigaw si Mrs. Wei, nag-crash ang helicopter. Habang pabagsak ang helicopter, makikita ang ating bida at si Mrs. Wei na parehong nakatitig dito na tila hindi makapaniwala sa nakikita nila. Gulat na gulat ang dalawa, at agad namang nasambit ng ating bida na tila baramdam na ang kapahamakan, ito raw ay tiyak na problema. Ilang oras bago mangyari ang kaganapang ito. Habang nasa loob pa sila ng helicopter kung saan nakapatong pa si Mrs. Wei sa ating bida upang malasap ang matamis na sandali nilang dalawa. Ngunit bigla na lamang silang nagulat nang may bumaril sa kanilang sinasakyan. Doon ay makikita si Mr. Chin, siya pala ang may kagagawan. Galit na galit niyang pinagbabaril ang lumilipad na helicopter, kasabay ng malakas niyang sigaw na nagsasabing kahit siya'y mamatay, sisiguraduhin niyang madadala rin ang mga ito sa kanyang kamatayan. Ngunit bago pa man niya tuluyang maisakatuparan ang kanyang plano, isang malakas na putok mula sa kanyang likuran ang umalangaw-ngaw. Lumitaw ang kapitan, at siya ang bumaril kay Mr. Chin. Tuluyan ngang nasawi si Mr. Chin dahil sa bala ng babae. Habang patuloy na pabagsak ang helicopter, nasambit ni Mrs. Wei na ito raw ay napakasama at hindi na maganda ang sitwasyon. Sa loob naman, biglang napansin ng ating bida ang piloto. Agad nitong sinabi na tinamaan din daw ng bala ang piloto. Natarante si Mrs. Wei nang malaman na patay na nga ang piloto dahil sa mga pinakawalang putok ni Mr. Chin. Sa sobrang takot, napasabi siya na ito na raw ang kanilang katapusan. Ngunit imbes na mabahala, nanatiling kalmado ang ating bida habang nakatitig kay Mrs. Wei. At sa kanilang paghaharap, tila bakusang lumapit si Mrs. Wei sa kanya. Hinawakan pa nito ang ating bida at sa malungkot na tinig ay nasabi na hindi na raw nila maiiwasan ang trahedyang ito. Dugtong pa ni Mrs. Wei, dahil kung mamamatay rin lang daw sila, mas mabuti nang yakapin ang kapalaran. Sa sandaling iyon, bigla niyang hinalikan ang ating bida, bagay na ikinagulat naman ng ating bida habang patuloy silang lumulubog sa panganib. Pagkatapos ng halik, nasambit pa ni Mrs. Wei na kahit maging multo man siya, hindi raw ito magiging kawalan. Ngunit naging tugon ng ating bida, habang may ngiti pa sa kanyang labi, na ang buhay man o kamatayan ay hindi pa tiyak sa oras na iyon. Dahil sa sinabi ng ating bida, mas lalong tumibay ang loob ni Mrs. Wei, dahilan upang tumaas ang kanyang pagkagiliw sa ating bida. Kaagad ngang inanunsyo ng sistema ng ating bida na ang kasalukuyang favorability ni Wei Shuman ay nasa 51% na. Hindi na nag-aksaya ng oras ang ating bida. Agad niyang binuhat si Mrs. Wei at mariing sinabi na kumapit ito ng mahigpit dahil siya'y tatalon. Labis itong ikinagulat ni Mrs. Wei, hindi makapaniwalang narinig niya iyon. Sa loob ng ilang sandali, tumalon nga ang ating bida kasama si Mrs. Wei. Napasigaw pa si Mrs. Wei habang nakayakap ng mahigpit sa ating bida, nagsasabing hindi niya kaya, masyado raw mataas ang lalaglagan at kahit sa dagat pa bumagsak ay tiyak din silang mamamatay. Nadugtungan pa ito ng kanyang pahayag na ayaw niyang mahulog at tuluyang maging parang tinapay na naplat sa ibabaw ng dagat.
Ngunit nanatiling kalmado ang ating bida, ipinaliwanag na hindi na ganoon kataas ang kanilang altitude. Wala pa raw itong 30 metro. Gayunpaman, malinaw na sinabi rin ng ating bida sa kanyang isipan na kung may mahulog mula 18 metro ng mali ang posisyon, maaari pa rin itong ikamatay. Dahil dito, lalo pang natakot si Mrs. Wei at pasigan niyang sinabi na kahit mas mababa pa sa 30 metro ay wala pa ring kasiguraduhan. Sa huli, sabay silang bumagsak sa tubig. Nang makaahon ang dalawa, makikita si Mrs. Wei na walang malay at puno ng sugat sa kanyang katawan, habang buhat-buhat siya ng ating bida. Ilang saglit pa, unti-unting dumilat si Mrs. Wei. Habang naglalakad ang ating bida, napansin niyang nagising na ito, kaya agad siyang nagsabi na buti at gising ka na sa wakas. Sagot naman ni Mrs. Wei, sila raw ba ay hindi namatay? Agad siyang sinagot ng ating bida na maswerte sila, at malapit lamang sa isang isla ang kanilang pinagbagsakan. Bagamat ipinaliwanag ito ng ating bida, bulong niya sa kanyang sarili na hindi niya maaaring sabihin ang totoo, na may antas 7 ang kanyang katawan at dalubhasa siya sa paglangoy. Habang nagpapatuloy sila, kapwa nilang napansin ang helicopter na tuluyang bumagsak at nagiba sa kakahuyan. Nasabi pa ng ating bida na tuluyan na itong nawasak at itinuro pa niya kay Mrs. Wei ang kinalalagyan nito sa itaas. Kinaumagahan, habang nakaupo ang ating bida at tinitignan ang paligid, sinabi niya na na-inspeksyon na niya ang helicopter. Ayon sa kanya, patay na ang piloto, sira ang radyo, at hindi na sila makapagpadala ng distress signal. Idinagdag pa niya na ayon sa laman ng emergency kit, iisang bote lang ng tubig, kaunting gamot, benda, maliit na kutsilyo, at signal gun ang mayroon, ganap na walang pagkain. Dahil dito, napag-isipan ng ating bida na kailangan na talaga nilang maghanda para sa pangmatagalang buhay survival sa isla. Samantala, habang nakaupo sa bato si Mrs. Wei at hawak ang mapa, ipinaliwanag niya na base sa flight route at lokasyon ng pagbagsak, malamang na napadpad sila sa isang liblib na isla sa hilagang kanluran ng Raylan Island, kung saan paminsan-minsan ay may mga fishing boat na dumadaan. Ngunit kahit may pag-asa, bakas ang lungkot sa kanyang tinig habang sinasabi niyang kailangan nilang magtiis dito ng matagal. Habang nakatingin lamang sa kanya ang ating bida, napabuntong hininga si Mrs. Wei na tila na masama ang pakiramdam at iminungkahi na gumawa sila ng distress signal sa dalampasigan upang madaling makita ng mga dumaraan. Agad ito napansin ni Linksen at nilapitan naman siya ng ating bida at marahang hinawakan sa noo. Ipinaliwanag nito ang kondisyon ni Mrs. Wei, ang panghihina, ginaw, at pagkapagod ay senyales ng pagbaba ng heart yang at defensive chi, dulot ng matinding takot at malamig na tubig na kanilang nilamuyan matapos ang pagbagsak. Pagkatapos, tumayo ang ating bida at nagdesisyong ang unang dapat gawin ay magpaapoy. Subalit bago pa siya makalakad palayo, marahang hinawakan siya ni Mrs. Wei sa kamay at pinalapit. Namumula ang mukha nito habang tinatawag siya, na para bang may nais ipahiwatig. Nag-aalala ang ating bida at ipinaliwanag sa kanya na aalis lamang siya sandali upang maghanap ng pagkain at panggatong. Ngunit sa hindi inaasahan, mabilis siyang hinalikan ni Mrs. Wei, dahilan upang mapatigil at mabigla ang ating bida. Pagkatapos ng matamis na sandaling iyon, sinabi ni Mrs. Wei na maaari na siyang umalis, na para bang iyon ang gusto niyang gawin bago ito pakawalan. Habang nakatitig ka Mrs. Wei at nang tanong ang ating bida kung iyon ba ang paraan ng sister-in-law upang ipakita ang pag-aalala. Ngunit ipinaliwanag ni Mrs. Wei na sa harap ng kamatayan, wala nang saysay ang mga patakaran at bawal. Kung kapalaran nilang mamatay ng magkasama, bakit hindi niya gagawin ang bagay na minimithi niya? At ang hiling niya ngayon, ay maging babae siya ng ating bida. Sa sandaling iyon, biglang nagtaas ang favorability ni Mrs. Wei ng 20% sa system ng ating bida. Nag-anunsyo ang system na 71% na ito ngayon. Nilapitan siya muli ng ating bida, marahang hinalikan sa noo, at sinabing hindi niya akalaing magiging ganito katapang si Mrs. Wei. Ngunit kailangan pa nitong magpahinga, namumula pa rin ang mukha nito at pilit pang nagpapakatatag. Iniwan niya muna si Mrs. Wei at nagpaalam na babalik agad. Ilang minuto ang lumipas habang naghahanap ng panggatong ang ating bida. Naisip niya na dahil nasira ng seawater ang tracker, posible pa ring hanapin sila ng mga pulis kung susundan ang direksyon ng pagbagsak ng helicopter. Kung suswertehin sila, maaaring mailigtas sila sa loob ng ilang araw. Hindi nagtagal, nakakita siya ng mga kawayan at agad itong pinutol. Plano niyang gumawa ng higaan gamit ang mga ito, tulad ng napapanood niyang Man vs. Wild. Ang mga kawayan na kasing lapad ng hinlalaki ay perpekto raw para sa board ng papag.
Hindi niya namalayang sa may puno sa likod niya, may napakalaking ahas na nakapulupot at tahimik na nakamasid. Balik kay Mrs. Wei. Samantala, dahil sa sobrang init at hindi mapirmi sa pagkakaupo, napagdesisyonan ni Mrs. Wei na bumangon at gumawa ng malaking sign sa lupa, isang marka na makikita mula sa itaas. Pagod man, pinilit niya itong ayusin, dahil alam niyang iyon lamang ang paraan upang makita sila ng mga mangingisda o eroplano na maaaring dumaan. Pagkatapos nito, pumunta siya sa tabing dagat upang maghugas at maglaba. Inalis niya ang kanyang damit at sinimulang labhan ito sa ibabaw ng bato. Ngunit habang abala siya, napansin niyang may paparating na malakas na alon. Bago pa niya maiwasan, tumama ito sa kanya ng buong lakas, dahilan upang mapaatres siya at mapahawak sa sarili. Pagbangon niya, nagulat siya nang makitang may mga dahon at damong nakadikit sa kanyang katawan, dala ng alon na yumapos sa kanya.